What is up, guys? Welcome back to the channel. It's your boy, the God Gamer himself, Harriet, and it's Friday. And you know what that means? It's now time for our bold review dito sa Fridays with BMX only on Harriet. And today, we are going to take a look at the performance of Yuzuha in Zenless Zone Zero. No joke lang, we are going to take a look at Hipak. This is the latest BMX offering of the BMX platform, formerly known as Viva Max. So Hipak, translate to Filipino. Let's see. It is Balakang. Okay. I was hoping it's vape. Kasi tungkol sa vaping ang pelikula na to. Apparently, tungkol pala sa balakang. So, hindi ko alam. Okay, so if you like this video, paki-subscribe na lang po sa ating channel. Hit that bell icon for more of your bold review dito sa Fridays with BMX only on Harriet. And oo, hipak ngayon. Ang maganda sa pelikula to is unique yung color tone. Like, they captured the essence of a vape shop. So, neon purple siya in the sense. We have our protagonist, pero ang unang pinakilala ay si Tyrone. Siya ay ang, kumbaga, tawag doon, owner ng vape shop na pagtatrabahuan ng ating future protagonist na si Shandy Guzman, na ang pangalan ay Roy Abueva. Isa siyang ex-convict. Okay. So, ex-convict, nakulong siya dahil according to the story, ang sanhi ng pagkakulong niya is nambugbog siya for defending his friends. So, isa siyang mabuti naman yung pagkatao niya. Okay? So, maganda yung kaya siguro bigyan siya ng parole, binigyan siya parole as in early parang di ba pag ganun, pag may good conduct ang uh, isang inmate, bibigyan siya ng ng parole or yung parang yung good behavior. So, malilesen yung sentence niya sa kulungan. At ito ngayon nangyari kay Roy Abueva. So, other than that, Roy Abueva is a good man. Pero, syempre, hahanap na siya ng livelihood sa buhay. Hahanap na siya ng livelihood, syempre. Kasi, bagong laya eh. At di basta-basta nagkakaroon ng trabaho ang isang ex-convict. So, pinayagan siya ni Tyrone magtrabaho dun sa vape shop niya. Kasi tropa naman sila, di ba? And what does tropa do? Di ba? Now, when it comes to Tyrone and Sean and Roy, medyo close sila. Oo. Ako na aamin, medyo tight silang brotherhood. At saan magaling si Tyrone ay sa pamchichicks. Okay. So, when it comes to pagpanchichicks, magaling si Tyrone. Apparently, yung intro ka ng pelikula na to, nakikipagkangkangan siya kagad dun sa isang babae. Diba? And now, when it comes to kangkangan, we have 3 girls here. Na ginagampanan respectively nila Athena Red. Okay? Ni Athena Red, Stephanie Ras, and Ana Marie Gonzalez. Sila ay si Ruby, Samantha, and Claire. The Powder Pop Girls. Okay. Unang nakilala natin si Claire, which is the hottest of them all. Ang ganda ng hubog ng katawan niya, pre. Ang laki ng jogay. Yun yung
Yun yung gaganaan ka talaga, di ba? Okay, so si Claire, she is characterized by having big jugulars and wearing a sports bra. Okay? Sports bra na puti. And she is more of magandang pakikisama type of girl na binigay niya kagad yung kanyang number kay Roy. Then we met Samantha, Stephanie Russ. So I think this is one of the, I think, not sure, nakalimutan ko na eh, pero dati kasi, di ko alam kung may pelikula na ah, maliban sa Hugas, natanda niyo yung Hugas? Oo. Na magkasama, magkatambal si Stephanie Russ saka si Sean. Okay? Sa Hugas kasi, ito yung infamous na pinakita yung ano eh. Meron kasing eksena si Sean saka si Russ doon sa Hugas. So, parang bank teller si Stephanie. Tapos, rapper si Sean. Tapos, habang ninanakawan ni Sean yung bangko, na-inlove siya dun sa teller at kinanyot niya sa habang habang nagnanakawan, nag-ano sila dun sa vault, nagtatalik. Yun yung yun yung infamous sa sinabi ni hindi ko natamaan ni Stefan Niras, ang gwapo mo naman. So ganun pala yun. Pag pag nagwapuan ng isang pag nagwapuan ka sa magnanakaw, ganun na. Nagkaroon ng maraming tuligsa dun sa role na yun eh. Okay? So, yeah, I think this is one of the first time na magkasama si Raz saka si Sean after many years sa Hugas. Hindi ko talaga alam kung I have to go back. Ang dami ng Viva Max movies na na-review ko. So, there has to be some way, di ba? Na malaman ko nagtalik pa sila o hindi. Furthermore, ang gusto ko dun sa treatment ni Stephanie Ras dito sa kay Sean is sanay na sila. Okay? Sanay na sila. They are familiar with each other. And unlike doon sa dalawa, Ana Marie Gonzalez, new talent, sino ba? The next one, Athena Red, fairly new kahit nakita na natin siya before. Okay? And, ayun. Speaking of Tina Red, she is the final girl na kasama ni Shandy Guzman. Siya ay si Ruby. And lahat dito na set up makipag-date kay Sean. Okay? Dahil sa kanyang kaibigan si Tyron. It happens. Natanggap naman natin na may mga ganun talaga na kailangan mo ng partner sa buhay. Ayun. And then we are subjected to multiple sex scenes, mature scenes nung tatlo. Okay? But nung tatlo. So, ang nauna ay si Claire, which is my favorite. Nagtalik si Roy Abueva, played by Shandy Guzman, sa si Claire, played by Ana Marie Gonzalez sa sports car. And dito, agad ako na turn on. Yeah, sorry for the lack of words, proper words, pero tunay ngang this is one of the bold movies of all time. Ang galing sa sa sports car.
they literally took ikaw ang laman ng passenger seat literally. So sa passenger seat sila nagkangkangan. Ayun. And the next step is Samantha, played by Stephanie Ras. Dito, wild, tinutulak ni Samantha itong si Roy, push over. And then, medyo romantic yung next kay Claire. Doon sila sa opisina nagtalik. Okay. So, ang opisina kasi, may CCTV. So, malalaman ng boss ni ano, ni Roy na nagtalik sila. And isa yun sa, I think, ano, na isa yun sa, I think, isa yun sa mga naging ano, reason kaya nasira yung friendship nung dalawa. Kasi nagtatalik behind the scenes sa opisina pa mismo ng vape shop. Itong sina Roy sa si Samantha. Eh, mali nga naman. You're doing it in the work, in your workplace. Diba? So, it sucks naman as a manager of the vape shop na yung empleyado mo behind the back scenes nagtatalik sila. And dahil nga din dito minsan nawala ng focus si na Roy sa trabaho niya dahil naiindabato siya dun sa tatlo. And I think it's stated din niya alam kanino siya kakampi. Kasi ang nangyari is nainag siya sa tatlo, pinaghambing-hambing pa nga niya eh. Okay? So, yung sinabi ko, si Claire, magkasarap pakisama. Sino yun? Si Samantha, medyo wild. Tapos kung tutuusin, kung gusto mo ma-in love, dun ka na lang kay Ruby. Buti naman di siya na-in love. Okay. So, yung tatlong Power Pop Girls na to, Powder Pop Girls na to, meron pala tinatagong sikreto na hindi natin alam. Okay? At ang sikreto na yon nagtatrabaho sila kay Papa Jaime, isang bakla na drug lord. Okay? Kasi Papa Jaime kung tawagin mo main antagonist ng pelikulang ito. Okay? So, si Papa Jaime, may utang sa kanya ng malaki yung babae. At ito yung reason kaya nagtatrabaho or gusto nang perahan si Roy para makaalis sa clutches ni Papa Jaime. Okay. So, eventually, nakabayad naman sila kay Papa Jaime. Okay? Okay, that's good for them. Pero, it leaves a mark on the mafia. So, they took a hit. Okay? And, ang nangyari dyan, after taking a hit, sinakop nila yung vape shop ni Tyrone. Yung talagang may-ari ng vape shop. Okay? Siyempre, di alam ni Roy na kasabot pala sa mafia, sa sindikato, itong tatlong babae na to. Nalaman na lang niya, wala si Ruby, pero magkasabot si Claire, sa si Samantha. So, hinapol niya si Ruby. Doon niya nalaman lahat. Tapos, may connection ata itong si Roy sa mga abogado at pulis. At doon niya nagkapo ang mafia. Yeah, the resolution is very, very quick. Like, blink it and you'll miss it type na resolution. Okay. So yeah, the movie ends na hindi sila nagtalik. More of it's a good sign by Roy to things to come. So yun. Kasi wala na yung sindikato na mahabol sa babae at nadamay pa yung vape shop na pinagtatrabaho niya.
It's it's an interesting concept para sa akin. Kasi akalain mo eh, ano eh, no? Yung dating ng pelikula is very fast-paced, slows down in the middle, and then ends with just an abrupt ending of the syndicate. Uh, Pretty much, I felt this, it's rushed. Okay, rush hour yung peg ng pelikula na to. Or hindi naman yung rush hour na Chinese comedy. Sama si Jackie Chan at si Chris Tucker. No, medyo rush yung feeling. Okay? And I would like to understand more why was this film felt rushed, because I believe there are some concepts that needs to be explored. Saka yung mga mature scenes medyo minadali. Like three mature scenes with the same guy consecutively. So pagurin, ako pagod ari ko niyan. So I'm going to give Hip Hop a weak rating. Okay? Weak siya para sa akin. But it's nearing peak status sana if if na-address yung mga burning points ng film. Yung mga pointers ng film. Like when did the three girls pala joined up with Jaime? What's up with that? Why didn't we get to know Jaime a little bit earlier? Siguro. And if I miss anything, feel free to comment. Pero there is something missing in this. There's too many loose ends, so I'm going to give it weak. Okay. So yeah, this is my review of Ipak. Up next on the BMX calendar, let me check kung ano yung nami-miss natin. We got Kandungan, July 22. Okay, meron pala tayo sa Tuesday na hindi feature. Di ko na ni-review yung Kama Sutra, features kasi. Okay. So this is your boy. Thank you for watching. Goodbye and good night. Bye.